Lahat po tayo ay merong pinagtitiwalaan. And we put our trust in the things we have. Kung ano yung mga bagay na meron tayo, ay doon po tayo nagtitiwala. Halimbawa, meron kayong trabaho o meron kayong pera, we put our trust in money o kaya sa trabaho na meron tayo para ibigay yung security na hinahanap natin. But we end up disappointed. We end up na realize natin na even our job, even kahit gaano karaming pera, it will fail us and it will not make us happy. Ang ibang tao, marami sa atin nagtitiwala sa mga gadgets na meron sa atin to get things done, pero nadidiscover natin na mas nagiging distracted lang tayo sa halip na maging productive. Sa halip na makakonekta tayo sa maraming mga kaibigan, we end up disconnected sa mga tao. But we also put our trust in the people we have. Okay, yung mga tao na nasa paligid natin, nasa buhay natin, meron tayong tendency to put our trust in them. Yung mga bata, ay kahit tayo, nung tayo yung bata, iba nagtitiwala tayo sa ating mga magulang, nanay at tatay, na ibigay yung pag-ibig, pag-aalaga na hinahanap natin. But we end up disappointed then, and minsan na-feel natin na tayo ay neglected. Or, nung tayo ay may asawa na, we put our trust sa asawa natin to give us the love we long for, pero may mga times na we still feel unsatisfied. O kung meron na kayong mga anak, yung mga magulang nilalagay yung tiwala nila sa kanilang mga anak na matupad yung pangarap na hindi natupad sa buhay nila, and it became a heavy burden sa mga bata. So, we still end up disappointed. Maraming tao, maraming Pilipino, we put our trust in our president, na siya yung magligtas sa ating bansa, pero over and over again ay nadidisappoint tayo. Hindi lang sa presidente, kahit sa sino man na nanunungkulan sa ating pamahalaan. And even the nation Israel. Okay, so alam natin yung Book of Psalms ay hymn book ng Israel. And they live in a kingdom. So nandun yung tiwala nila sa kanilang kaharian, sa kaharian na meron sila, at sa hari na meron sila, particularly King David, at doon sa mga king na sumunod sa kanya, na ibigay yung security na hinahanap nila, nabigyan sila ng tagumpay laban sa mga kaaway nila. And it's just right dahil yung king sa time ng Israel ay nagre-represent sa paghahari ng Diyos. Na yung hari ay nagiging daluyan din ng pagpapala sa bansang Israel. Kaya meron tayong tinatawag ng mga royal psalms. Yung pag-aaralan natin sa Psalm 20 at Psalm 21, ang tawag po dito ay Royal Psalms. Ano yung sabihin ng Royal Psalms? These Psalms, sabi sa ESV Study Bible, are concerned with the Davidic monarchy o yung kingdom ni David as the vehicle of blessing for the people of God. So example nito, Psalm 20, Psalm 72, Psalm 110. Pero ngayon pag-aaralan po natin yung Psalm 20 to 21. And this is a Psalm of David, written by David, or written for David. Bakit ko pinagsama yung dalawang psalm na yun? Okay, kung mapapansin niyo yung Psalm 20, ito po yung prayer. Prayer for the king. Yung Psalm 21 ay pasasalamat or thanksgiving. Dahil sinagot ng Diyos yung prayer nila. This is Psalm 20. So prayer and thanksgiving. Yes, nagtitiwala sila sa kanilang hari, pero we will discover na ultimately, yung trust nila o dapat ang tiwala ng lahat ng nasa Israel ay wala sa kanilang hari, kundi nandun sa kanilang pinaka-hari. And He is none other than Yahweh, the true King of Israel. Kaya may prayer kasi nagtitiwala sila na mayroong Diyos na sasagot sa kanilang prayers. And even David was praying to God. Kaya mayroong pasasalamat dahil nagtitiwala sila sa Diyos na sumasagot sa kanilang mga panalangin. And for the rest of our message ngayong umaga, titingnan natin kung paano itong panalangin ito at pasasalamat ay nagbibigay din ng paanyaya sa atin. How Psalms 20 and 21 are inviting us not just to trust or to use this song for katulad ng Israel na ginagamit yung song for their king, na yung songs na to ay mga songs na gagamitin din natin for our King. Kaya ang subtitle ng sermon series natin ay Singing the Songs of Jesus. Yes, these songs are for King David. Pero ultimately, these songs
are for our King Jesus, the true Son of David. So, number 1. Psalms 20 and 21 are inviting us to look to Jesus as our Messiah King. Okay, so tingnan po natin una yung verses 1 to 5. Okay, verses 1 to 5. Ituro po ninyo sa mga anak ninyo kung nasaan tayo. Malinaw sa verses 1 to 5 na si David ay nananalangin siya sa Diyos. Okay, si David nananalangin sa Diyos. Pero yung sa verses 1 to 5 ay yung mga taga-Israel ay nakikipag-usap kay David. Na parang sinasabi na kung ano yung prayer ni David, yun din yung prayer nila na matupad. They were one with David sa prayer na to. And these verses are a call to the people of Israel to join David in that prayer. Nasabihin na, Lord, gusto namin na sagutin mo yung prayers ni David, ni King David sa'yo. And di katulad ng maraming Pilipino ngayon. And not like what's happening in our country. Buti pa yung Israel nung time na yon ay merong hari na nananalangin sa Diyos at may takot sa Diyos. And we have a president na walang takot sa Diyos, na hindi naniniwala na merong impyerno. And we have a lot of Filipinos na walang ginawa kundi umaway o kalabanin o batikusin lang yung ating leader, unlike the Israelites na they're praying for their king. Dahil alam nila na kung ano yung welfare ng king nila, yun din yung magiging welfare nila. That the victory of the king against his enemies will be their victory. But the defeat of that king will mean their defeat also. So ito yung prayer nila. Sabi nila sa verse 1, pakinggan ka sana ni Yahweh. So sabi nila kay David, and then verse 4, naway pagkaloob niya ang iyong mga hangarin. And then verse 5, ibigay nawa ni Yahweh ang lahat mong kahilingan. So yun yung prayer nila kay David. And they're letting them know. Pinapaalam nila kay David na, we are behind you. Di ba sobrang encouraging sa mga leaders like us pastors na ma-realize na merong mga tao kasama namin sa church na behind us, na nanalangin para sa atin, and it's encouraging para sa ating mga government leaders na malaman na merong mga nananalangin para sa kanila. It's encouraging for our police force, sa PNP or sa army, na malaman na merong nananalangin para sa kanila. And ano yung prayer nila? They're praying for, number 1, they're praying for God's protection. So verse 1, pakinggan ka sana ni Yahweh kapag ikay nagdurusa at ang Diyos ni Jacob ingatan ka sana. So meron silang mga kaaway, they need God's protection. Si Yahweh ang kailangan nila. Anong pangalan yung ginamit dyan? Ang Diyos ni Jacob. May the God of Jacob protect you. Alam nila kung paano niligtas ng Diyos si Jacob laban sa kanyang kapatid na si Esau na may galit sa kanya. And si Jacob, pinalitan yung pangalan ni Jacob at ginawang ano? Israel. Na yun yung pangalan ng bansang Israel na over and over again, kapag merong mga kaaway, yung bansang Israel, if they were trusting in God, lagi silang pinoprotektahan at inililigtas ng Diyos. At ito yung confidence nila na si David din ay nililigtas ng Diyos laban sa kanyang kaaway, particularly nung una si Saul. And then at this time, maybe from other countries, ay naaway sila, lulusubin sila, and they're praying for God's protection. And then number 2, verse 2. They're praying for, una, God's protection. Pangalawa, God's presence. Okay, verse 2. Samahan niyo ako sa pagbasa. Pati yung mga bata, anyayahan ninyo na magbasa. Verse 2. Mula sa templo, ikaw sana'y kanyang tulungan, at mula sa Zion, ikaw ay kanyang alalayan. Yung Zion, Mount Zion, ay another term na ginagamit nila for Jerusalem. Yun yung kanilang capital city. And at the center of their city ay naroon yung temple. At yung temple ay tinatawag na House of God. Yung Jerusalem, yung Israel, they were God's people. Yung temple, nandun yung presence ni God. Ano sinasabi nila sa prayer nila? Ang sinasabi nila, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang presensya ng Panginoon. Kung mawawala ang presensya ng Panginoon sa templo, kung mawawala ang presensya ng Panginoon sa bayan nila,
Kahit gaano karaming sundalo meron sila, kahit gaano karaming armas ang meron sila, kahit gaano karaming ginto ang meron sila, they will not be victorious. Pero yung problem, paano mananahan ang presensya ng Diyos sa isang bansang makasalanan? Makasalanan ba ang mga taga-Israel? Yes. Makasalanan din ba si David? Yes. Nakita natin last week sa Psalm 51 na si David ay hindi lang ordinaryong makasalanan. Siya ay terrible na makasalanan. Just like every one of us. So we also need to pray for, number 3, God's pardon. O yung pagpapatawad ng Diyos. Verse 3, ang handog mo nawa ay kanyang tanggapin at pahalagahan niya ang lahat ng iyong haing susunugin. Si David nagbibigay ng kanyang offering sa Panginoon. Nagpapatay ng hayop. Actually, hindi siya gumagawa noon. Meron silang priest. Priestly duty yon, yung offering. Pero praying, offering in behalf of David. Bakit? Dahil si David din ay isang makasalanan na kailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Kaya humingi siya ng tawad sa Diyos. So at this point, we need to realize na yung awit na ito is not about David. Mahalaga yung role ng king. Sabi nga lagi ni John Maxwell, everything rises and falls with leadership. Kapag successful yung king nila, maganda mangyari sa bansa nila. Kapag nag-fail yung king nila, babagsak yung bansa nila. Yes, David was king, but David was only a human king. Makapangyarihan siya, pero limitado ang kapangyarihan niya bilang tao. Hindi lang siya human king. He was also a sinful king. Kailangan niya yung saving grace ng Panginoon. And this psalm helps us look to Jesus as our Savior King. Na kahit na si David, siya yung best king na meron sila. Yung mga sumunod kay David, palala ng palala lahat. Even the best king na meron sila ay nagpapakita that they need and we need to look forward to someone na darating na greater than David. And it's all about Jesus. Na yung pagdating ng Panginoong Jesus ay ang pagdating ng presensya ng Diyos. He was fully man, but He was also fully God. Nagtagumpay siya laban kay Satanas, laban sa kamatayan at laban sa kasalanan. Sa krus, inako niya lahat ng ating kasalanan. Siya yung naging handog na pinatay para sa atin. And we receive forgiveness through Jesus. Kailangan ni David ng protection, ng presence ni God, ng pardon ni God, at lahat yon ay nagkaroon ng katuparan sa pagdating ng Panginoong Jesus. Nabuhay siyang muli to secure the answer to the prayers of David. Nabuhay na muli si Jesus para sabihin na lahat ng inihiling natin sa panalangin ay pagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Umakyat siya sa langit, naupo sa kanan ng Diyos, and He's now praying for us daily. Nananalangin tayo sa Diyos dahil meron tayong hari na nananalangin sa Diyos para sa atin. And we are confident na sasagutin ng Diyos lahat ng prayer natin because we are praying everything in the name of Jesus, our King. And Jesus is our protection, He's God's presence, He's God's pardon for us. And then yung pang-apat na prayer nila, Jesus is also God's fulfillment, yung fulfillment of all God's purposes. Verse 4, tingnan niyo yung verse 4. Naway ipagkaloob niya ang iyong hangarin at sa iyong mga plano ikay pagtagumpayin. Sa pagtatagumpay mo, kami ay magpupuri sa Diyos sa aming pagdiriwang. Ibigay nawa ni Yahweh ang lahat mong kahilingan. Ay, sabi nila, alam nila na yung heart ni David ay para sa kanila. Unlike today, hindi mo alam kung yung hangarin ng mga namumuno sa atin ay para sa kapakanan natin o para sa sarili nilang kapakanan. Pero even the heart of David ay merong makasariling hangarin. Unlike Jesus, lahat ng saloobin ni Jesus, lahat ng hangarin ni Jesus, na pumarito siya to seek and to save the lost. Ibinigay niya yung sariling buhay niya para sa atin. Na yung plano ng Diyos, yung layunin ng Diyos na tayo ay iligtas, nagkaroon ng katuparan dahil kay Kristo.
Yes, nananalangin tayo sa Diyos na tulungan tayo na tuparin yung mga plano at pangarap natin. But ultimately, we recognize in our prayer na ang pinakamahalaga ay kung ano yung plano at pangarap at layunin ng Diyos para sa atin. So we submit everything to Jesus, our King. Jesus is God's protection. Jesus is God's presence sa atin. Jesus is God's pardon. Jesus is God's fulfillment ng kanyang mga purposes sa atin. So, as you read Psalm 20 verses 1 to 5, look to Jesus. Our Messiah, our Savior King. It's not about David. It's about Jesus. And ang pangalawa, inayahan tayo ng awit na to look to Jesus. Habang tumitingin tayo kay Jesus, the psalm is also inviting us to trust in Jesus, our Messiah or our Savior King. Bakit? Dahil nung niligtas tayo ng Diyos, yung ginawa ni Jesus sa ating para sa krus ay nagpapatunay na ano? Nagpapatunay na number 1, our God is mighty to save. Ano sabi sa verse 6? Ngayon ko nalalaman. So yung mga Israelita sabi, nalalaman namin na si Yahweh ang nagbigay sa pinili niyang hari ng kanyang tagumpay. Siya'y tinutugon niya mula sa kalangitan, mga dakilang tagumpay, kanyang makakamtan. Yung word na piniling hari, nakita niyo yun? Ang pinili niyang hari. Sa English, it's anointed. Or sa Hebrew ay Mashiach o Messiah. Now ultimately, yung piniling hari is not King David. Pero si Jesus, yung piniling hari at piniling tagapagligtas para sa atin. Siya yung tulong at tagumpay na galing sa langit, na bumaba sa lupa. Na yung tulong na binigay ng Diyos kay David, hindi lang galing sa lupa, kundi galing sa langit. Ibig sabihin, all the resources of heaven ay available para kay David against all his enemies. And dahil ibinigay na ng Diyos Jesus para sa atin, anong sinasabi niya? All the resources of heaven ay nasa atin na para tulungan tayo sa lahat ng kailangan natin. Our God is mighty to save. So we trust Him. Bakit? Because nothing else is mighty to save. So yung una, our God is mighty to save. And then yung pangalawa, we need to recognize na nothing else in this world is mighty to save. Verse 7. Mayroong umaasa sa kawaing pandigma, mayroon din sa kabayong nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos nananalig kami at umaasang lubos. Sila'y manghihina at tuluyang babagsak, ngunit tayo tatayo at mananatiling matatag. Kanina, binanggit ko na ang dami nating bagay, ang dami nating tao na pinagtitiwalaan, but every single one of them failed us. Or maghintay ka lang ng ilang panahon at ma-realize mo na yung taong minamahal mo o taong nagmamahal sa'yo o yung maraming kayamanan na meron ka, sooner or later, they will fail you. Ang tiwala ng bansang Israel ay wala sa dami ng kanilang kabayo, wala sa dami ng kanilang karwahe, wala sa dami ng kanilang kayamanan, wala sa taas ng pader na itinatayo nila. Ang kailangan nila ay ang tulong na nanggagaling sa Diyos. Naalala niyo yung history ng Israel? After 400 years of slavery sa Egypt, nung nandun na sila sa dagat, hindi nila alam saan sila pupunta. Tapos nakita nila yung libu-libong mga karwahe at kabayo ng hari ng Egypt na sila ay sasalakayin para sila ay resbakan. So natakot sila. So anong ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng tulong galing sa langit, itinaas ni Moises yung kanyang tungkod at yung dagat ay nahati. You just imagine that. Kung what kind of power ang makagagawa nun. Nakatawid silang lahat doon, pero yung mga Egyptians na yung tumawid, bumalik yung tubig, lahat sila ay nalipol. Anong ginawa ng mga Israelita? Para mamatay yun? Wala. Tumawid lang sila dun sa dagat.
Saan tayo aasa? Saan ka aasa? Para magbigay ng tagumpay sa iyo. Para masolusyonan lahat ng problema na kinakaharap mo. Nothing else is mighty to save. Bakit tayo sa tao aasa? Bakit tayo sa pera aasa? Bakit ka sa posisyon mo sa trabaho aasa? Kung ang Diyos lang naman talaga ang maasahan natin. At hindi lang tayong may kailangan sa Kanya. Maraming tao ang may kailangan sa Diyos. That's why in verse 9, we have to pray even for the mighty ones to be saved. Sinong pinagpe-pray nila dito? Sinong pinagpe-pray nila? Di ba yung king nila? David is a mighty warrior. Libo-libo ang napatay na ni David sa pakikidagma. But even David needs their prayer. Sabi sa verse 9, O Yahweh, ang hari iyong pagtagumpayin. O Lord, save our king. Save our king. Ang aming panawagan ay iyong sagutin. Di ba ito din sinasabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 5? Na kung tayo mananalangin, ipag-pray din natin ibang tao. Lalo na ipag-pray natin yung mga nasa katungkulan. Ipag-pray natin yung ating presidente. Ipag-pray natin yung mga nanunungkulan sa pamahalaan. Para ano? Hindi lang sa sarili nating kapakanan. Hindi lang para maging maayos yung kanilang pamamahala, kundi para sila, makilala din nila kung sino yung namamahala. And we pray for our president na magkaroon siya ng humble heart, na yung kanyang pusong arugante ay kilalanin na merong hari na mas mataas kaysa sa kanya. That he needs to submit, he needs to bow down to King Jesus. At hanggang di nangyayari yung walang mangyayari sa bansa natin. Kahit anong polisiya, kahit gaanong tapang ang gawin niya, kahit gaano siya kagaling sa pamamahala, unless our president, unless everyone sa government natin will bow down to King Jesus, walang pag-asa ang bansang Pilipinas. So we need to pray for that. And we pray for other people na hindi pa nakakilala sa Panginoon to save them. Nakatitiyak ba tayo na sasagutin ng Diyos yung prayer natin? Yes. Because we pray in the name of Jesus. Alam niyo yung word na name ay 3 beses inulit sa Psalm 20. Isang tip sa Bible study, kapag merong salita na paulit-ulit na binabanggit, ibig sabihin, you need to pay attention to that. Okay, so halimbawa, so we pray, yung name, halimbawa verse 1. Verse 1, tingnan yung, balikan natin verse 1. Okay, bago tayo pumunta sa Psalm 21. Verse 1. Psalm 20, the name of the God of Jacob. Ano sinasabi doon? Na sa pangalan ni Yahweh, yon ang kapangyarihan na kailangan mo, yon ang kapangyarihan na kailangan mo to protect you. And then verse 5, tingin verse 5, name of our God. And then verse 7, the name of the Lord our God. Di ba kanina, inawit natin, yes, the name of Jesus is a beautiful name. But that name is also a powerful name. When we pray in the name of Jesus, ang mga demonyo lumalayas. When we pray in the name of Jesus, ang mga may sakit gumagaling. When we pray in the name of Jesus, yung mga patay ay muling nabubuhay. The name of Jesus is a powerful name. So when we pray in the name of Jesus, tapos hindi tayo nagtitiwala sa Kanya, tapos sasabihin natin at the end of our prayer, I pray this in the name of Jesus. And you don't recognize kung gaano ka-powerful ang pangalan ng Panginoong Jesus. At sasagutin nyo ng Panginoon, bakit? Because the name of Jesus is also, hindi lang, yes, powerful, pero doon din nakasalalay ang reputasyon ng Diyos. Di ba, sobrang ingat natin na proteksyonan yung pangalan natin. Kapag mayroong mga tao na mag-comment ng hindi maganda laban sa atin, gusto na nating i-delete yun at ayaw pakinggan, ayaw natin na nababahiran ng dungis yung reputasyon ng ating pangalan. And we have a God na gagawin niyang lahat para proteksyonan yung kanyang pangalan. So when we pray in the name of Jesus, sinasabi natin, alang-alang sa karangalan ng iyong pangalan, sagutin mo yung mga prayers namin. And when we pray in the name of Jesus, ano din yung pinagpe-pray natin?
Sinasabi natin sa Diyos na, Lord, hindi ako makakalapit sa iyo sa sarili ko. Walang mabuting bagay na makikita ka sa akin para sabihin sa akin, you deserve. Naibigay ko sa iyo yung mga blessings na yan. We pray in the name of Jesus kasi sinasabi natin, lahat ng sagot ng Diyos sa prayers natin, lahat ng blessings na tinatanggap natin, lahat ng ibibigay ng Diyos para sa atin ay dahil lang sa ginawa ni Jesus para sa atin. When you receive an answer to your prayer, you don't become proud. Dapat kang magpasalamat sa Diyos dahil lahat yan ay galing sa kanyang mga kamay. And yun yung pangatlo. So look to Jesus, our Savior King. Trust in Jesus, our Savior King. And then Psalm 21 invites us to thank God for all the blessings we have in Jesus. Nagpe-pray ka, hiling ka ng hiling sa Diyos, pero ibinigay ng Diyos yung prayer mo, so magpasalamat tayo sa Kanya. Yes, we look to Jesus in prayer, we trust Him na sasagutin niya yung mga prayers natin, at dahil sinagot niya yung ating mga panalangin, nagpapasalamat tayo sa Kanya. Pastor, bakit ako magpapasalamat sa Kanya? Ang tagal-tagal ko na nagpe-pray, hindi niya sinasagot. Ang tagal-tagal ko nang pinagpe-pray, yung sakit ko hanggang hindi niya sinasagot. Ang tagal-tagal ko nang pinagpe-pray na makapunta na ako sa Canada, hindi pa rin niya sinasagot. Ang tagal-tagal ko nang pinagpe-pray na maayos yung relasyon na yung mag-asawa, hindi pa rin niya sinasagot. Ang tagal-tagal ko nang pinagpe-pray na mabago yung anak ko, wala pa rin nangyayari. Ang tagal-tagal ko nang pinagpe-pray yung mga kaibigan ko na hanggang ngayon na hindi pa Kristiyano, hindi mo pa rin sinasagot. Ang tagal-tagal ko nang pinagpe-pray na mapagtagumpayan ko yung kasalanan na nananatili sa puso ko, hanggang ngayon nandun pa rin. Anong pagkapasalamat mo sa Diyos? Kung hindi pa niya sinasagot yung ilan sa mga prayers mo, we thank God. Kahit hindi pa niya sinasagot yung ilan sa prayers natin, kasi we recognize na lahat ng kailangan natin ay ibinigay na niya. Nang ibigay niya ang Panginoong Jesus para sa atin, He gave everything we need. So meron tayong reason every day. Meron tayong reason 24 hours a day, 7 days a week na magpasalamat sa Diyos. Huwag kang maghintay ng dumating yung malaking blessing bago ka magpasalamat sa Diyos. Dahil yung malaking blessing na yon ay dumating na nang dumating si Jesus sa buhay mo. If you don't have Jesus, then if you have Jesus, you have reason to thank God. Ano yung mga blessings na yun? Verse 1. Okay. Psalm 21 na tayo. Verse 1. Joy of answered prayer. Natutuwa ang hari, Yahweh, dahil sa bigay mong lakas, dahil sa iyong tulong siya ay nagagalak. Sa Psalm 20, nagpe-pray sila. Sa Psalm 21, na-receive na nila yung answer sa prayer. Bago sila makipagdigma, nag-pray sila. After nung digmaan o yung war na yon, they experienced victory, nagpasalamat sila sa Diyos. At ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng kagalakan. God gives them victory again and again. Hindi lang kagalakan. Ang nakalagay dito, greatly exalts. Ibig sabihin, nag-uuma po yung kagalakan sa puso nila dahil nakita nila na meron silang Diyos na sumasagot sa kanilang prayers. And then number 2, verse 2, grace. Iyong ibinigay ang kanyang inaasam, ipinagkaloob mo. O hindi mo ipinagkait. You have not withheld ang kanyang kahilingan. May question ako sa inyo. Meron bang obligasyon ng Diyos na ibigay niya sa iyo ang hinihingi mo sa Kanya? Meron ka bang karapatan na sabihin ng Diyos na madamot ka kapag hindi niya ibinigay sa iyo yung hinihiling mo? Walang obligasyon ang Diyos na ibigay sa atin yung hinihiling natin sa Kanya. Dahil lahat ng mabuting bagay na meron tayo, it's not because we are good enough. It's not because we are deserving enough. It's not because we are worthy enough. Lahat ng binibigay sa atin ng Diyos, ang dahilan ay binibigay niya sa atin because Jesus is good enough. Because Jesus is deserving enough. Because Jesus is worthy enough. That's why it's called grace. And then number 3, hindi lang undeserved blessing, but rich blessings.
Blessings upon blessings, grace upon grace. Tingnan niyo yung verse 3. Nilapitan mo siya at lubos na binasbasan. You have greatly blessed him. Lubos na binasbasan, dalisay na gintong korona, sa ulo niya inilagay. Okay, just imagine. Si David, meron na ba siyang corona nung time na yon? Meron na siyang corona? Yes, siya yung king. Pero in response to sa prayer, because of the victory na na-experience nila, nilagyan pa ulit siya ng corona. So parang he was doubly crowned. 2 beses siyang kinoronahan. Okay, huwag niyo imagine na 2 corona nakapatong siya. Okay? But yung double honor, yung double glory, na binigyan na siya ng Diyos eh. Okay na yung binigay sa kanya ng Diyos eh. Pero everyday, mas nagkakapatong-patong ang biyaya ng Diyos na ibinibigay sa kanya. Hindi ka nagpapasalamat sa Diyos kasi nakikita mo lang yung hindi niya ibinigay ngayon. Nakakalimutan mo na noon pa may ibinigay na siya sa iyo. At may ibinigay pa siya sa iyo. At meron ka pa siyang binigay na blessing sa iyo. We have received grace upon grace when we receive the Lord Jesus Christ. Dumadaloy ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng nakay Kristo. So number 4, ang dami po nito. Life eternal. Verse 4, humiling siya ng buhay at iyong ibinigay ng mahabang buhay na magpakailanman. Hindi ito tumutukoy kay David. Dahil si David, eventually, siya ay namatay. Yes, naka-experience siya ng victory. Hindi siya napatay ng kanyang kaaway. But eventually, siya ay namatay. Siya ba'y nabuhay na muli? No. It's looking forward to our King Jesus. Yes, pinatay siya. Pero sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay at siya ay nananatiling buhay. At lahat ng kay Kristo, lahat ng nagtitiwala kay Kristo, yes, mamamatay tayo. You're praying na gumaling yung sakit mo. Yes, binigay ng Diyos, pero eventually mamamatay ka. But you will rise again. And you have eternal life because of Jesus. Nagtitiwala ka sa mga tao na meron sa buhay mo. Meron kang asawa, meron kang mga anak. Dating yung time, lahat yan mawawala sa iyo. Nagtitiwala
will worship you for all eternity.